DZS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Ito na naman ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. As usual, ang inyong kapatid na Silbert ang makasama ninyo sa palatuntunang ito. Liwanag at mga sagot katoliko. Kasama ang ating mga kapatid sa technical side. Kasamang Radyoman Johnny Luod. Kasamang Radyoman Tax Ilumba. Of course, ating paggalang sa ating ama sa istasyong ito. Kasamang Radyoman Edgar Dagumo. Okay. Sa buong staff ng RMN Dipolog. Okay. Hindi na lang natin pangalanan, no? Buong staff ng RMN Dipolog, no? Aking paggalang sa kanilang lahat. Okay. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, no? Sa dalawang band, no? Ng RMN Dipolog AM, FM band, no? Paggalang ko din sa inyo. Okay. At sa lahat ng mga nanood sa live streaming ng RMN Dipolog. Kaya aking paggalang sa inyong lahat, mga Katoliko o mga hindi Katoliko. Okay, dapat akong gagalang sa inyong lahat. Okay, dapat akong gagalang sa inyong lahat. At of course, huwag nating kalimutan, no? Ang ating spiritual father dito sa Diocese of Dipolog, ang ating obispo, Most Reverend Severo Caermari, no? With the whole o sa lahat ng mga kaparian, no? Na tumulong sa kanya, sa ating obispo, mga kaparian sa Diocese of Dipolog. Aking paggalang sa inyong lahat at sa lahat ng nakalimutan ko. Hindi ko nasama. Okay. Sa lahat, no? Aking paggalang sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Okay. Ang ating tatalakayin ngayon, although nasa buwan pa tayo ng Setyembre at sa susunod na buwan, Oktubre, tinawag natin itong the Rosary Month. Hindi pa Oktubre, pero damdam ko na ang pagpe-pray ng Rosary. Okay. So, simulan na natin ngayon ang
sentro o pag-focus sa dasal na ito, itong paglurosaryo. Kahapon ba yun o sa nakaraang day o araw pa, no? Hindi ako sigurado. Siguro kahapon. Okay. May na-post ako, may nalatag ako na post sa social media, no, sa Facebook. At gusto kong i-inform din sa inyo dito sa ating palatuntunan, no? Gusto ko ding malaman ninyo lahat, no? Dito sa mga sa inyong mga avid listeners, viewers sa palatuntunan ito. Liwanag at mga sagot Katoliko. Gusto ko ding ibahagi sa inyo ang na-post ko sa Facebook. At ating pag-usapan ito. Okay. Sa Ingles ito, pero atin itong i-translate sa Tagalog. Kung alam ko kung paano ito i-translate. Okay. Mother Mary, the Mother of God, pag sinabing the Mother of God, ang tinukoy nito na anak si Jesus, no? Hindi yung ama. Yung iba kasi, pag sinabi nating Mother of God, nasa isip nila, aba, si Maria, Mother of God. Ama pala siya ng amang Diyos. O ina pala siya ng amang Diyos. Hindi po ganon, no? Kaya nga, sa post ko, linagyan ko ng open parenthesis, Jesus, then close parenthesis. Ibig sabihin, ang God na tinukoy natin, kung si Mary, ang ina, okay, si Jesus, no? Ang iisang Diyos kasi may tatlong persona. May tatlong persona. Sa paniwala nating Trinity, Santissima Trinidad, iisa ang Diyos pero may tatlong persona. Siguro hindi ito matanggap at mauunawaan ng mga hindi Katoliko, espesipikamente mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at saka mga kapatid nating mga Muslim, no? Sa Islam. Siguro hindi nila matanggap ito, pero sa ating mga naniwala, mga Katoliko, at sa pagkaalam ko hindi lang Katoliko, no, may mga Protestante ding naniniwala sa Trinity, no, the Holy Trinity. Okay. At maging sa ating mga kapatid na Sabadista, no, mga Seventh-day Adventist, naniwala din sila sa doktrina ng Trinidad. Okay, sa ating paniwala, sa aming mga Trinitarian God, iisang Diyos sa tatlong persona. Sa paniwalang Katoliko, pag sinabi nating si Mama Mary, Mother of God, huwag niyong isipin na kasama na nito ang Ama at Espiritu Santo, na anak din ni Mama Mary. Hindi po ganon ang aral Katoliko, no? Pag sinabi nating si Mary, Mother of God, nag-refer lang ito sa ikalawang persona sa iisang Diyos. The Word, no? The Word was made flesh, yung sa John 1:14, di ba? Yung Word na ibig sabihin si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, naging tao. Siya ang tinukoy na God nito. Hindi po ang Ama at Espiritu Santo, dahil hindi po tinuro o hindi po aral Katoliko na
naging tao ang Diyos Ama o nagpakatao ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo. Hindi po ganon. Hindi po turong Katoliko na ang Ama na was made flesh din o naging tao din. At saka yung Espiritu Santo. Hindi po aral, hindi po turong Katoliko na ang Ama katulad ni Kristo, katulad sa pangalawang persona na si Jesus Christ na naging tao. Hindi po ganon aral Katoliko. Kung pag sinabi nating ang Diyos nagkatawang tao o naging tao, tumukoy lang ito sa pangalawang persona, no? Si Jesus Christ ang tinukoy. Diyos na naging tao o nagkatawang tao. So, pag sinabi nating Mother Mary, the Mother of God, nag-repair lang ito ni Jesus Christ. Si Jesus Christ na Diyos. Ang ina niya, si Mary. Si Mary. No? At ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, hindi po ito nagmumula sa sinapupunan ni Maria. Hindi po ganon, hindi po aral. No? Pag sinabi nating Mother of God, si Mary, ibig sabihin ito, no? Sa Greek, Theotokos. Theotokos. Ano po ang ibig sabihin ng Theotokos? God-bearer. God-bearer. Dala niya ang Diyos. Yun ang ibig sabihin Mother of God, no? Na si Mary, God-bearer. Mother of God. Theotokos. Sumali kapag unawain ninyo itong, ang pagka-Diyos pala ni Jesus Christ sa aral Katoliko. Nagawa ito sa sinapupunan ni Mama Mary o ni Mary. Hindi po ganon. Hindi po aral Katoliko yan, mga kapatid at mga magulang. Nagkakamali kayo. So kung hindi ninyo mauunawaan o hindi ninyo susuriin ng maayos kung ano talaga ang turong Katoliko tungkol nito, no? Pag sinabi nating Mother of God si Mary, kung kayo lang ang magbigay ng pakahulugan nito, no? Aral Katoliko ito, imagine, ha? Aral Katoliko, dapat Katoliko ang mag-define at magpapaliwanag. Hindi po tayo, no? Ang magbigay pakahulugan, no? Mahalin tulad natin ito sa ICGCs. Diba? ICGCs, no? Meron akong kaibigan na hindi Katoliko, medyo marunong siya nito, no? Kung ano yung exegesis at eisegesis, no? Ang tama yung exegesis, no? Hindi yung eisegesis. Yung tayo ang magbigay pakahulugan, hindi yung kung hindi yung sino yung nagsulat o may-ari ng sulat, no? Yung context, no? Ang dapat, no, kung Katoliko na aral ito, dapat Katoliko ang mag-define o magpapaliwanag. Hindi po yung nagbasa lang, no, na hindi pinanggalinan ng aral sa aral na ito. Pag sinabing Mary, Mother of God, ibig sabihin si Mary, God-bearer. God-bearer. Totoo bang God-bearer si Mary? Yes, dahil ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos nandun, no? Pumasok sa sinapupunan, no, sa tiyan ni Mama Mary. God-bearer. God-bearer. Katulad nito sa Luke 1:43, no, kung hindi ako nagkakamali sa bersikulo. Nang sinabi ni Elizabeth, no, ang ina ni John the Baptist, nang sinabi ano ba yun? ni Elizabeth na si Mary daw, ina ng kaniyang Panginoon o ina ng Panginoon. Ina ng Panginoon, no? Ito, no? Tandaan ninyo. Ang ibig ba sabihin na nang dahil sinabi ni Elizabeth ba yun?
Okay, tama. No? Ina ni John the Baptist, na si Mary daw, sabi niya, ina ng aking Panginoon o ina ng Panginoon. Ibig sabihin ba nito na ang pagka-Panginoon ni Jesus Christ ginawa o nagawa o nagsimula lang doon sa sinapupunan o sa tiyan ni Mama Mary? Hindi po ganon. Hindi po ganon, mga kapatid at mga magulang. Nang hindi pa pumasok ang Panginoong Hesus, nang hindi pa siya nagkatawang tao, kumuha ng human nature, no? Sa katuwan ni Mary, Panginoon na siya. Diyos na siya. Pumasok lang siya sa tiyan o sa sinapupunan ni Mary para magkakatawan siya. Maging tao siya. Oh. Pero hindi ibig sabihin yung pagka-Diyos, yung pagka-Lord ni Jesus Christ, ginawa o nagawa lang o nagsimula lang sa tiyan o sa sinapupunan ni Mary. Hindi po ganon. Hindi po yan aral Katoliko, mga kapatid at mga magulang. No? Pag sinabi nating Mother of God si Mary, katulad lang ito sa sinabi ni Elizabeth, ina ni John the Baptist, na si Mary, ina ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin ang pagka-Panginoon ni Jesus nagawa o nagsimula lang sa sinapupunan ni Mary. Hindi po ganon. Hindi po ganyan ang pag-uunawa. Kung ganyan ang inyong pag-uunawa, talagang malilito kayo at hindi ninyo matanggap ang aral na ito. Di ba? So, tandaan lang, no? Pag sinabing Mother of God si Mary, sa Greek, huwag niyong ibura ito sa isip. No? Sa Greek nito, God-bearer. God-bearer si Mary. Totoo namang God-bearer si Mary, di ba? Okay. So, yan, no? Kaya nga, no, para hindi kayo malito, hayaan ninyong ang Katoliko ang mag-define, ang magpapaliwanag. Hindi kayo ang mag-define o magpapaliwanag dahil kung kayo ang mag-define o magpapaliwanag, hindi aral ninyo ito, di ba? So, anong magawa ninyo? Mga kapatid at mga magulang, no? So, yan, no? Now, sa aking post, English ito, ituloy ko, no? At saka i-translate natin ito sa Tagalog, no? Mother Mary, Mother of God, no? Referring to Jesus, ha? Huwag niyong mamasamain ang pag-intindi. Okay. Okay. Mama Mary instructed us, no? Tayong mga Katoliko, sa ating paniwala, si Mama Mary, gustong tayong mga anak niya sa pananampalataya, magpipray sa rosary. Instructed us to pray the rosary. Hindi po ito mababasa sa Biblia ng litra por litra. Dahil hindi po natin sinabi, hindi po sinabi ng Katoliko na nasa Biblia ito. May mga approved apparitions kasi ni Mama Mary, no? Yung pagpapakita niya, no? Approve, hindi yung disapprove, ha? Dahil may mga nagsasabi din na apparition, nagpapakita si Mary sa amin, no? Pero kapag ang simbahan hindi mag-approve nito, wag nating paniwalaan ito. No? Maniwala lang tayo kung mag-approve ang simbahan. Dahil ang simbahan may authority sa pag-approve o pag-deklara na ito ba'y totoo o hindi. No? Implied ito sa Mateo 18:18 nang sinabi ni Kristo sa kaniyang simbahan, sa kaniyang iglesia, anuman ang ipagbawal at ipagpahintulot ninyo, actually sa King James Version o sa English, yung ang salitang ginamit, binding and loosing. Pero ang ibig sabihin, anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyong ipagbawal at ipahintulot din sa langit. So ibig sabihin, mag-approve ang langit, mag-approve ang Diyos kung ano ang ideklara ng totoong simbahan. Totoong simbahan na hindi yung gawa-gawa lang ng mga katulad natin na simbahan, no? Yung totoong simbahan. Okay. So, yan, no? So,
kapag mag-approve ang simbahan na ito'y totoo talaga, dapat maniwala tayo. Bakit nakasisiguro tayo? Dahil alam naman natin na Holy Spirit ang naggabay o nag-guide sa totoong simbahan. No, alam natin na noong Pentecostes, no, mababasa natin ito sa Acts chapter 2. Yung promise kasi ng Panginoon na ipapadala, hiningi niya sa Ama na ipapadala ang Holy Spirit, no, para makasisiguro siya na hindi makaturo ito ng mali ang kanyang simbahan dahil mga tao lang kasi no? Mga tao lang maaring magkamali. So para masigurado ng Panginoon na ang kanyang simbahan hindi magkakamali o infallible pagdating sa teachings, moral teachings, no? Faith and morals, hindi magkakamali. No, maaring magkakamali ng personal ang mga ministro o mga kaparian. Pero pagdating sa teaching faculty, pagdating sa ano ba yung teaching faculty? No? Yung pagtuturo. Kapag pagtuturo na ang ating puntaryahin, sinisiguro ito ng Panginoon na ang kanyang simbahan hindi magkakamali. No? Hindi po natin tinuro kapag sinabi natin ang simbahan officially about faith and morals hindi magkakamali. Hindi po ibig sabihin na ang mga kaparian hindi magkasala at hindi magkamali ng personal. Maari silang magkamali ng personal, maari silang magkasala ng personal, pero hindi sila maaring magkamali kapag ang ituro, ipangaral nila yung official teaching ng simbahan. Yung mga teaching na resulta sa guidance ng Holy Spirit. Ito namang nag-guide ang Holy Spirit sa teaching faculty ng simbahan. Di ba? Katulad nitong Biblia, bakit naniwala tayo sa sulat na ni-attribute ni Lucas, ni Mark, ni John at ano pa? Yung mga apostol. Sulat ni Apostol Pablo, sulat ni Apostol Juan. Alam nating makasalanan sila, hindi sila perfect, pero bakit ang sinulat nila ay bakit sabihin nating infallible? Alam naman nating hindi maaring magkamali sila ng personal, pero bakit sinabi nating yung mga yung mga sinulat nila dito sa Biblia na ina-approve ng simbahan ng magisterium na totoo talaga ito? Bakit sinabi natin hindi magkakamali? Because of the Holy Spirit. Yan ang aral Katoliko, no? Pag mag-approve na ang mga obispo dahil sila ang successor sa authority ng mga apostol, dapat tayong maniwala. Kaya nga ako, noon hindi ako selected lang ang mga church council na paniwalaan ko. Pero nang nalaman ko na yung mga church council, na official church council, Holy Spirit ang nag-guide, lahat pinaniwalaan ko na. At katulad ng Council of Laodicea na hindi pinaniwalaan ng mga Adventist, ako naniwala na sa Council of Laodicea na talagang authoritative yung paglipat sa solemnity ng Sabat mula sa Saturday to Sunday. Wala na po tayong oras. Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo, no? Hindi ko pa natuloy pagbasa yung na-post ko sa Facebook, no? Abangan ninyo sa susunod na linggo, no? Dahil wala na tayong oras, okay? Hanggang sa susunod na program natin, ang inyong lingkod, kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Wanted. RMN. Wanted. Mga taong gipangita sa mga otoridad. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN.